Niloko ako ng kasintahan kong si Shen Yuchu. Nang papunta ako sa isang banquet, nabangga ako. Pagkagising ko, nawalan na ako ng alaala. Tinuro ni Shen Yuchu ang nasa tabi niya, si Bai Ningbing, at sinabing siya ang aking kasintahan, upang makatakas siya sa akin na nawalan ng alaala. Ang pangalan ko ay Jiboda. Nang mabangga ako ng kotseng tumakbo sa pulang ilaw, tumalsik ako kasama ang aking bisikleta. Nagkaroon ng malakas na ingay sa aking ulo. Nang magising ako, hinawakan ko ang aking palad at duguan pala ito. Sa pagkalito, narinig ko ang mga tao na sumisigaw na may paparating na ambulansya. Pagkatapos ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, naalala ko ang isang video na natanggap ko ilang sandali lang ang nakalipas. Ang video ay kuha sa isang room na may madilim na ilaw. May isang grupo ng mga estudyante na nagdiriwang doon. Sa video ay nandoon ang aking kasintahan, si Shen Yuchu, ang babaeng dati sa akin ay malambing at mapagpasensya. Siya rin ang aking childhood sweetheart sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, siya ay lasing na lasing at nakayakap sa isang lalaking gwapo. Inakap ng lalaki ang kanyang baywang, puno ng mapagmahal na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa gitna ng madilim na ilaw. Huwag na kayong mag-usap. Huwag kayong makikipag-usap sa akin. Huwag niyo siyang pag-usapan. Huwag na huwag. Darating siya at guguluhin lang ako. Sa wakas ay nakalabas ako ng lihim. Maaari na akong maging tahimik sa sandaling ito. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang isang tao na nakakainis. Ang video na ito ay ipinadala sa aking email ng hindi kilala. Nang buksan ko ito, paulit-ulit ko itong pinanood ng hindi makapaniwala. Sa puso ni Shen Yuchu. Ganito pala ang tingin niya sa akin. Si Shen Yuchu at ako ay magkababata. Nagsimula ang aming relasyon noong high school. Lahat ng nasa paligid namin ay suportado ang aming relasyon. Ang dalawang pamilya ay may parehong katayuan. May 1 taon pa bago kami magtapos, at ang aking mga magulang ay pinag-uusapan na ang pagbili ng bahay para sa aming dalawa. Pagkatapos ng graduation, kami ay magpapakasal. Sa video, pagkatapos sabihin ni Shen Yuchu ang mga salitang ito. Ang senior sa tabi niya ay parang walang pakialam na nagsabi, hindi kaya. Mahal, kayong dalawa ng iyong kasintahan ay magkasama na sa mahabang panahon. Ang inyong relasyon ay dapat malalim na. Pagkatapos ay nakita ko si Shen Yuchu na dahan-dahang tumingala. Tumawa siya ng mapait. Wala akong karapatan na sabihin na masama siya. Hindi na lang ang kanyang mga magulang. Kung maglakas loob akong makipaghiwalay, kahit ang aking mga magulang ay hindi ako pababayaan. Lahat ay ayaw sa relasyong ito, ngunit para sa akin, ito ay tulad ng isang hindi nakikitang kulungan. Kung minsan naiinggit ako sa inyo, na maaari kayong magmahal sa kolehiyo ng malaya. Ngunit ako ay laging nakakulong sa kanya. Sa puntong ito, tahimik kong isinara ang aking telepono. Akala ko ang aming relasyon ay matatag. Ngunit sa puso ng isa pa, hindi ako iba kundi isang pasanin na hindi niya matanggal. Sa dulo ng video, may narinig na malamig na tinig ng babae na may bahid ng pagkayamot. Huwag na ninyong sabihin ang mga yon. Ngunit wala na akong interes na makinig. Nakapagpasya na ako sa aking isipan. Kukunin ko ang video na ito at haharapin si Shen Yuchu upang linawin ang lahat. Ako, si Jiboda, ay hindi kailanman naging desperado. Dahil sa tingin ni Shen Yuchu ay pasanin ako, pagbibigyan ko siya at palalayain siya. Nang hindi inaasahan, nang nasa isang kanto ako sakay ng bisikleta, nabangga ako ng sasakyang ito na lumabag sa pulang ilaw. Pagkatapos ng isang iglap ng pagkahilo, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, na sinundan ng matinding sakit sa aking ulo. Naalala ko ang pag-uusap ko sa iba, swerte ako't napakalayo ng pagkakatapon sa akin ng kotse. Nagkaroon lamang ako ng ilang minor injuries. Mabuti na lang at nagsuot ako ng helmet. Naalala ko ang isang malamig at malinis na boses sa aking tabi. May bahid ng di mapigilang pag-aalala sa kanyang tinig. Bakit siya duguan pa rin? May sugat pa rin siya sa ulo. Normal lang na magkaroon ng ilang gasgas. Hindi naman malala at nagamot na ng ospital ang sugat. Ang susunod na hakbang ay depende sa kalagayan ng pasyente pagkagising. Pagkatapos may marinig akong boses ng isa pang babae, puno ng pagkainit. Kailan siya magigising? Mayroon pa akong importanteng bagay na kailangang asikasuhin, wala akong oras para maghintay dito. Dito mismo sa sandaling iyon, iminulat ko ang aking mga mata. Nang makita akong nagising ng babae, agad siyang sumigaw, "Doktor, gising na siya." Nakatitig ako sa babaeng nasa harapan ko. Ang sakit sa ulo ay nagpabagal sa utak ko. "Sino ka?" Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkabigla patungo sa isang kakaibang ekspresyon. "Ako si Shen Yuchu." Pinigilan niya ang mabilis na paglipas ng kanyang pagmamalasakit, ngumiti ng bahagya sa hiya, at umatras ng kalahating hakbang. Itinulak niya ang isa pang babae sa tabi niya papunta sa aking kama. Tumingin ako sa babaeng may malamig na ekspresyon. Siya ay may pares ng malamig na mga matang peach. Tahimik siyang nakatingin sa akin, puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Siya si Bai Ningbing.
Siya ba ang iyong kasintahan? Ako ang kanyang roommate at iyong kapitbahay. Nang marinig naming may nangyari sa'yo, sinamahan ko siya para bisitahin ka. Biglang naging mahigpit ang kapaligiran sa silid. Nakita kong lumingon si Bai Ningbing kay Shen Yuchu na may bahid ng kung anong intensyon sa kanyang mga mata. Bahagyang tinulak ni Shen Yuchu ang kanyang braso, tahimik na kumindat sa kanya. Ang kamay ni Bai Ningbing na hawak ni Shen Yuchu ay bumitaw sandali bago dahan-dahang bumitaw muli at hindi na pinansin si Shen Yuchu. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng aking kama at nagtanong ng malumanay, "Kumusta ka na ngayon? Masakit pa rin ba ang ulo mo?" Bahagya akong tumango. Ang bawat maliit na galaw ay nagpaparamdam sa sugat. Bigla akong napahiyaw sa sakit. "Huwag kang gagalaw masyado." Biglang naging kaswal ang tono. "Maging maingat na huwag mapagalaw ang sugat." Iwinig ang aking mga mata at dahan-dahang nagsalita. Ang boses ay may bahid ng pagiging garalgal. "Ikaw ang kasintahan ko." May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Bai Ningbing. Akma siyang sasagot, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Nagmamadaling sumingit si Shen Yuchu mula sa tabi. "Tama, siya ang kasintahan mo, si Bai Ningbing. Manatili ka dito at samahan ang iyong kasintahan. May urgenteng naghahanap sa akin, kaya alis na ako." Pagkasabi niyan, dali-dali siyang tumalikod at umalis, isinasara ang pinto ng silid. Ang kanyang mga ekspresyon at kilos ay mababa, natatakot na mapagalaw ang sugat sa kanyang ulo. Nakita ko lamang ang isang maliit na ngiti. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa likod ng kamay ni Bai Ningbing. "Girlfriend, gusto kong uminom ng tubig." Si Bai Ningbing ay may likas na malamig na aura. Kapag wala siyang ekspresyon, ang malamig niyang mukha ay mayroon pang distansya ng isang estranghero. Karaniwan, ang kanyang ugali ay malamig at panloob. Hindi siya madaldal, ngunit napakahusay siyang mag-alaga. Maingat niya akong inalalayan para umupo. Maagap siyang nagpainom sa akin ng tubig, at maingat niyang ginupit ang mansanas para sa akin. Bawat piraso ay tinadtad sa tamang laki, para madali kong makain. Ang ganitong detalyado at maingat na kilos ay nakakuha pa ng pansin ng nurse na nagsasagawa ng rounds. "Mukhang tahimik at malamig ang girlfriend mo, hindi ko akalain na napakahusay niyang mag-alaga." Naririnig ang papuri ng iba. Walang pagbabago sa emosyon sa mukha ni Bai Ningbing. Tiningnan lang niya akong tahimik habang kinakain ko ang prutas na kagagawa niya lang. Tungkol sa aking amnesia, ipinaliwanag ng doktor na ang pagkabagok sa aksidente ay nagdulot ng pamumuo ng dugo sa utak. Mabuti na lang at hindi malala ang sitwasyon, at sa loob ng isang buwan, ganap na mababawi ang aking alaala. Alam ko lang na magkaklase kami ni Bai Ningbing sa isang paaralan at parehong kurso. Pero palagi kong iniisip na siya ang aking girlfriend. May mga bagay na kahina-hinala. Tulad noong nanonood kami ng sa kwarto, kusang-kusang hinahanap ng kamay ko ang kamay niya. O kaya gusto kong yumakap at sumandal sa kanya. Pero noong unang beses ko siyang yakap, malinaw kong naramdaman na biglang naging napakahigpit ang buong katawan ni Bai Ningbing. Ang kanyang buong katawan ay puno ng kawalan ng kakayahan. Tumingala ako at tiningnan siya ng mabuti, at nakita kong namumula ang kanyang mga tainga. Para bang tinupok ng mainit na tubig ang kalahati ng kanyang tainga. "Bai Ningbing, gaano na tayo katagal magkasama?" Bahagyang nagulat si Bai Ningbing bago siya sumagot ng mahina, 3 taon. Naguluhan ako. Kung magkasama na kami ng 3 taon, bakit sa tuwing hahawakan ko ang kamay niya? Ganito pa rin siya nahihiya at nahihirapan. 1 linggo pagkatapos kong magising, ang aking kapitbahay. Nakasama rin ni Bai Ningbing sa kwarto, si Shen Yuchu ay muling bumisita sa aking kwarto. Sa panahong ito, inabisuhan na ako ng doktor na maaari na akong umuwi. Walang reklamo si Bai Ningbing at tahimik niyang inayos ang mga gamit ko sa kwarto. Ang mga gamit na ito ay binili niya para sa akin noong unang araw ng aking pagkakaratay. Nang pumasok si Shen Yuchu sa kwarto, nakasandal ako sa ulo ng kama. Pinapanood siyang magligpit ng mga gamit at tinanong ko si Bai Ningbing, "Nakatira ba tayo ng magkasama? Nakatira ka pa ba sa dormitoryo?" Sabi ko, "Gusto ba nating lumipat at umupa ng apartment malapit sa paaralan para tumira ng magkasama? Hayaan mo munang magdesisyon mamaya." Nakikita ko ang ganitong hitsura niya. Mayroon akong pagnanais na buluhin siya. Naalala ko ang nakasanayan niyang mamula ang tainga. Lumapit ako ng bahagya sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. "Pag-usapan natin ito sa susunod na 2 araw, okay?" Sa sandaling iyon, malamig na itinulak ni Shen Yuchu ang pinto ng kwarto. Pumasok siyang may madilim na mukha. Malinaw kong nakikita sa kanyang mukha ang matinding galit. Nag-aalala akong lumapit kay Bai Ningbing sa aking tabi, ngunit nakita kong hindi rin maganda ang kanyang mukha at malamig niyang tiningnan ang babaeng pumasok. "Bai Ningbing." Naggangalit ang ngipin ni Shen Yuchu at nagsalita. Naramdaman kong biglang lumala ang tensyon sa kwarto, at agad akong tumayo sa harap ni Bai Ningbing para protektahan siya. "May problema ka sa girlfriend ko." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, malinaw kong nakita ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Shen Yuchu.
Hinawakan ni Bainingbing ang aking kamay at mahinang sinabi upang pakalmahin ako. Lumabas muna ako at kakausapin ko siya ng kamilang. Maaari ka munang maghintay dito. Pagkatapos, bahagya niyang inalalay si Shen Yuchu palabas ng kwarto. Isinara niya ang pinto ng kwarto. Sa likod ng nakasarang pinto, malabo kong narinig ang sigawan sa labas. Hindi malinaw, pira-piraso, hindi ko maintindihan. Bainingbing, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naalala na si Jiboda ang nanakit sa kanya? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi noon? Ikaw ang kusang pumili na manatiling malayo. Sige, kaya mo. Kung kaya mo, si Jiboda ang ibigay mo sa akin. Ngunit walang makapagsasabi. Kapag naibalik na niya ang lahat ng kanyang alaala, ano ang isipin niya sa'yo? Nangunot ang aking noo habang iniisip ang mga salitang ito. Biglang may narinig akong malakas at matinis na sampal sa labas ng pinto. Hindi ko inaasahan na mag-aaway sila at magsisimula ng pisikal na komprontasyon. Nang mabilis akong lumabas ng kwarto, napigilan na sila ng mga dumadaan. Mabilis akong pumunta sa tabi ni Bainingbing. Maingat kong sinuri kung nasaktan siya, at saka ako nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, may galit akong tumingin kay Shen Yuchu na nakaupo sa sahig. Kumpara kay Bainingbing na walang galos, may malaking pasa sa noo si Shen Yuchu at dumudugo rin ang kanyang labi. Mukha siyang napakasama. Shen Yuchu, hindi ko alam kung saan nagkamali ang kasintahan ko sa'yo. O kung ano ang kanyang nagawa sa'yo, ngunit ikaw ang unang lumapit at naghanap ng gulo. Kung mangyari ulit ang ganito, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maawain. Sabi mo noon na ang ating mga pamilya ay magkapitbahay at ang ating mga magulang ay magkakilala. Hindi mo rin siguro gugustuhin na magkaroon ng hindi magandang relasyon ang dalawang pamilya, di ba? Pagkatapos kong marinig ito, dahan-dahang tumingala si Shen Yuchu sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Jiboda, baka naman tinamaan din ang iyong utak sa aksidente. Tumingin ka ng mabuti, si Bainingbing ang nanakit sa akin. Ngunit pinapanigan mo siya. Nangunot ang aking noo. Hindi ko alam kung bakit. Mula sa salita ni Shen Yuchu, nararamdaman ko ang pilit na pagpapakita ng pagkaawa na parabang pinagdidiskitahan. Agad akong nakaramdam ng pagkairita sa aking puso. Pinipilit kong pigilan ang aking hindi magandang pakiramdam at malamig kong tinignan si Shen Yuchu. At ano naman? Ano man ang mangyari, si Bainingbing ang aking lehitimong kasintahan. Si Shen Yuchu ay biglang natigilan at walang masabi. Sa hindi malamang dahilan, nakita ko sa kanyang mukha ang isang bahid ng pagkaipit na hindi masabi. Habang bumibilis ang galit ko, naging mapula ang buong mukha ni Shen Yuchu. Matapos ang mahabang katahimikan, buong pagkabagot niyang iniwan ang isang salita. Sige, Jiboda, maghintay ka sa akin. Sa hinaharap magsisisi ka rin. Sa puntong ito, naramdaman ko na ang bagay na ito ay may kakaibang pahiwatig. Ngunit ang aking likas na pakiramdam ay malinaw na malinaw. Sa harap ng taong ito, ang natitira na lamang ay pagkasuklam at pagkatanggi. Galit na tumayo si Shen Yuchu at umalis, tila hindi na nagbabalak na ipagpatuloy ang paghahabol. Medyo nakahina ako ng maluwag. Pagkatapos, lumuhod ako at tumingin kay Bainingbing sa aking harapan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang pisngi gamit ang aking mga kamay at mainat na sinuri. Matapos makumpirma na si Bainingbing ay talagang walang galos at hindi nasaktan, tuluyan akong nakahinga ng maluwag. Masyado kang padalos-dalos. Bakit kailangan pang makipag-away sa harap ng maraming tao? Hinawakan ni Bainingbing ang aking pulso, pinilit ng bahagya ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay dahan-dahang binitawan. Sabi niya ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Kahit na, hindi mo dapat makipagtalo sa kanya sa harap ng maraming tao. Hindi ko napigilang magsalita ng mahinahon. Tiningnan ako ni Bainingbing ng tahimik. Hindi ko alam kung bakit, may bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi na ako gagawa nito muli. Mabilis kong ipinaliwanag, hindi ko ibig sabihin na ikaw lang ang magliligtas sa kanya. Kung muli kanyang guluhin, maghahanap tayo ng isang lugar kung saan walang tao at mag-uusap tayo ng maayos. Tiyakin na walang ebidensyang mahuhuli ng iba. Narinig ko ang isang mahinang paghikbi mula kay Bainingbing. Nanlaki ang aking mga mata at sandaling nawala sa aking sarili. Nawala ang kalungkutan sa mga mata ni Bainingbing. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa aking liig at dahan-dahang lumapit. Dahan-dahan siyang humalik sa aking labi. Sige, gagawin ko na ang lahat ng iyong plano sa hinaharap. Sa mga susunod na oras, naramdaman ko pa rin ang pagkabigla. Tahimik akong sumunod kay Bainingbing, pinapanood siyang kumpletuhin ang lahat ng mga kinakailangang papeles para sa aking paglabas sa ospital. Hindi ko na kailanman sasabihin na madaling mahiya si Bainingbing. Mukhang hindi ako mas mababa sa kanya pagdating sa pagiging sensitibo. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, malaki ang pag-aalala ng aking mga kasama sa kwarto sa aking kalagayan. Totoo kong sinabi sa lahat na mabuti ako, nawalan lamang ako ng bahagi ng aking mga alaala. Nagulat ang lahat, ngunit mabilis nilang tinanggap ang bagay na ito dahil tapos na ang permit sa pagliban.
Kinabukasan ng umaga, nagpunta ako sa paaralan upang dumalo sa aking mga kurso sa propesyonal. Sa pagpasok ko sa silid-aralan, nakita ko agad ang pamilyar na figura sa tabi ng bintana. Masayang-masaya akong binati siya. Baining Bing. Maikling sinabi ko sa aking mga kasama sa kwarto, at pagkatapos ay lumapit ako kay Baining Bing at umupo. Hindi nagtagal. Pumasok din si Shen Yuchu sa silid-aralan. Hindi ko alam kung bakit, palagi siyang nakatingin sa akin at kay Baining Bing. Habang nagkaklase, dahil sa pagkawala ng aking alaala, palagi akong lumalapit kay Baining Bing upang magtanong tungkol sa mga punto ng aralin na itinuturo. Sa bawat pagkakataon na lumapit ako kay Baining Bing, ang mukha ni Shen Yubing sa gilid ay lalong naging masama. Wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Mula nang magising ako pagkatapos ng aksidente sa kotse, sa unang pagkakataon na nakita ko ang taong ito, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na discomfort sa ilalim ng aking puso. Pagkatapos tumunog ang bell ng pagtatapos ng klase, lumapit si Shen Yuchu upang harangan ako at hinarang ako sa pasilyo ng gusali ng pagtuturo. May kasama siyang estranghero. Magkasama sila at mukhang napakabuti ng kanilang relasyon. Sa pagkakita sa akin, ang lalaki ay ngumiti at bumati sa akin. Jiboda, matagal na tayong hindi nagkita. Kumunot ang aking noo. Hindi ko alam kung bakit, wala akong magandang pakiramdam para sa taong ito, ngunit sinagot ko pa rin siya ng magalang. Hello. Ngumiti ang lalaki at sinabi, sabi ni Shen Yuchu, na aksidente ka sa sasakyan. Okay ka na ba? Dahil ang lalaki ay nagtatanong lamang dahil sa kabutihan, nakaramdam ng bahagyang pagtawa si Shen Yuchu. Sumandal siya sa balikat ng lalaki sa tabi niya, nagpapanggap na nagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Bakit ka kailangang makipag-usap sa kanya ng marami? Jiboda. Nakaschedule ang iyong mga magulang na umuwi sa bayan kasama ko sa weekend. Lumapit siya at humarang sa akin. Bahagyan niyang inangat ang kanyang mga kilay na nagpapakita ng mapagmataas na postura. Ngunit napakasama nito. Nakaschedule na akong manood ng exhibition ng sining kasama ang isang senior sa weekend. Hindi ako makakasama sa iyo sa pag-uwi. Ang lalaki na tinawag ni Shen Yuchu na senior. Bahagyan niyang itinaas ang sulok ng kanyang bibig, nagsasalita ng paumanhin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitatago ang kasiyahang loob. Paumanhin, Junior, inubos ko ang oras mo. Hindi ka naman siguro magreklamo, di ba? Kumunot ang noo ko at umatras ng bahagya, sinadyang ilayo ang distansya sa dalawa. Wala naman akong ikagagambala. Shen Yuchu, sa susunod, hindi mo na kailangang samahan ako. Buo ang katawan ko. Kaya kong umuwi mag-isa. Hindi ko na abusuhin pa ang kahit kaunting libreng oras mo. Pagdating pa lang, palagi ko munang hahanapin si Baining Bing. Jiboda. Mahigpit na umuso si Shen Yuchu, ang kanyang ilalim na mata ay nagpakita ng malinaw na pagkayamot. Kasama mo ba si Baining Bing araw-araw? Sa tingin mo ba talaga gusto ka niya? Ako, kasama niya sa kwarto sa loob ng 3 taon, hindi ko pa nakitang nagka-interes siya kaninuman. Hindi nakipagrelasyon sa loob ng 3 taon sa kolehiyo, medyo kakaiba na yon. Baka tingnan ka lang niya bilang isang taong pwede niyang pagkaabalahan. Pagkatapos marinig ang mga salitang sinadya niyang mamulitika, nakaramdam ako ng kakaibang pagkalito sa aking puso. Tiningnan ko si Shen Yuchu na may pagkasuklam. Hindi ka talaga maintindihan. Ngumiti ng mapang-asar si Shen Yuchu. Ano, tama ang sinabi ko sa iyong kalooban. Mas mabuti pang magising ka na. Biglang may malinis at malalim na figura na humarang sa aking harapan, direktang hinaharangan ang mga mata ni Shen Yuchu. Napakalamig ng ekspresyon ni Baining Bing, puno ng babala sa kanyang tinig. Umatras tayo sa ating orihinal na posisyon. Humuni ng hindi maunawa ang tugon si Shen Yuchu. Baining Bing, hindi ko inaasahan na talagang nagustuhan mo si Jiboda. Nakakagulat talaga. Ngunit alam mo kung sino ang tunay na mahal niya. Tumingin siya sa pagitan ko at ni Baining Bing pagkatapos ay ngumiti ng malamig. Jiboda, hihintayin ko ang pagdating mo para humingi ng tulong sa akin sa hinaharap. Mas mabuti pa na yumuko ka na ngayon at hanapin ako para hindi ka magsisi sa hinaharap. Umalis si Shen Yuchu nang hindi lumingon. Habang iniisip ko, lalong nababalisa ang aking puso. Sa kanyang likod na papalayo, malamig kong sinabi, may problema ka ba? Magpagamot ka na. Huwag kang manggulo ng ibang tao. Hindi ka talaga maintindihan. Puno ng pagkabalisa ang aking puso. Paglingon ko, bumulong ako kay Baining Bing, ang taong ito ay tila hindi normal sa pag-isip. Ngunit sa sandaling tumingin ako sa mga mata ni Baining Bing. Napansin kong umiiwas siya ng tingin. Anong nangyari, Baining Bing? Naramdaman kong hindi tama ang sitwasyon at nagtanong ako. Bahagyang kinagat ni Baining Bing ang kanyang labi. Sa susunod na sandali, bigla siyang sumalubong sa aking dibdib. Yumakap ako sa kanya. Malumanay kong hinahaplos ang kanyang buhok upang aliwin siya. Anong nangyari? Aalis ka ba sa akin? Kapag naibalik na ang lahat ng iyong alaala, ang kanyang tinig ay may hindi maitatagong takot. Bakit naman ako alis? Umiti ako.
Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahigpit na katawan ni Bai Ningbing ay unti-unting lumuwag. Mula noon, malinaw kong napansin na ang emosyon ni Bai Ningbing ay napakapambihira. Alam kong kulang na kulang siya sa katiyakan. Kaya binanggit ko ulit ang tungkol sa paglipat at pamumuhay ng magkasama. Sa una, tumanggi pa rin si Bai Ningbing, ngunit hindi niya natanggihan ang aking matatag na determinasyon. Sa wakas, pumayag siya. Lubos akong natuwa at hinila si Bai Ningbing upang maghanap ng mga angkop na paupahang bahay. Bai Ningbing, ang apartment na tiningnan natin kanina ay may magandang liwanag. Ang tanging problema lang ay masyadong mataas ang palapag. Ang apartment na tiningnan kahapon ay nasa unang palapag at madaling puntahan, ngunit masyadong mahal ang upa. Hindi ko maiwasang magpakita ng pag-aalangan. Dahil pareho kaming estudyante ni Bai Ningbing, kailangan naming pag-isipan ng mabuti ang lahat. Sa totoo lang, alam ni Bai Ningbing ang tungkol sa iyong malinis na katayuan. Tumingin sa akin si Tai Mao at diretsong nagsabi, mayroon na akong bahay malapit sa paaralan. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Ano ang nangyayari? Noong nakapasok ako sa kolehiyo, binilhan na ako ng mga magulang ko ng bahay malapit sa paaralan. Nakatayo lang ako doon ng matagal, hindi makabawi. Matapos ang mahabang panahon, may bahid ng kawalan ng pag-asa. Sinabi ko, hindi ko talaga kayang ikumpara ang sarili ko sa mga anak ng pamilyang Few. Nagpakita si Bai Ningbing ng mahinang ngiti. Okay lang, lahat ng akin ay para sa'yo. May isang taong regular na naglilinis ng bahay na yon. Maaari tayong lumipat at manirahan doon ngayon. Bahagya siyang tumigil. Pagkatapos ay mahinang nagdagdag, kung hindi mo ito matatanggihan, agad akong umiling. Paano ko matatanggihan? Kung gayon, samahan kita pabalik sa dorm para kunin ang iyong mga gamit. Diretsong sinabi ni Bai Ningbing. Sige, habang kasama ko si Bai Ningbing papunta sa dorm, biglang tumunog ang cellphone ko. Napilitan akong huminto at inilabas ang cellphone ko para sagutin. Hello, bakit? Narinig ko ang tinig ng aking ina mula sa kabilang linya, puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Nagkaroon ka ng malaking aksidente sa kotse. Bakit hindi mo ito ipinaalam sa pamilya? Narinig ng doktor na nagkaroon ka ng pagkawala ng alaala. Labis kaming natakot ng iyong ama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit biglang nalaman ng aking mga magulang ang tungkol dito? Pagkatapos ay naisip ko ang sagot. Bukod kay Shen Yuchu, na mahilig manghimasok, wala nang ibang tao ang magiging ganito kasayang. Mga magulang, hindi nyo kailangang mag-alala ng sobra. Naggitngit ang mga ngipin ko, pagkatapos ay mahinahong sinabi upang pakalmahin sila, okay na ako ngayon. Sinabi rin ng doktor na pansamantala lang ang pagkawala ng alaala. Hindi nyo kailangang mag-alala ng sobra. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Nandito na kami ng iyong ama sa tapat ng gusali ng dorm. Nasaan ka man, umuwi ka agad. Kailangan naming makita ang iyong sitwasyon sa sarili naming mga mata. Pagkarinig ko sa sinabi ng aking ina, nanigas ako sa kinatatayuan ko, hawak ang telepono at nakatingala sa direksyon ng gusali ng dorm sa ibaba. Nakita ko agad ang aking mga magulang na may hawak na malalaking bag ng regalo, at sa tabi nila ay si Shen Yuchu na may mukhang walang pakialam. Bago pa man ako makapag-react, maagang sumigaw si Shen Yuchu, Tio Atcha, nandito na si Jiboda. Tumingin ako sa tabi ko kay Bai Ningbing na may seryosong ekspresyon, bumuntong hininga ng walang magawa, at isinama siya papunta sa aking mga magulang. Pagkakita sa aking ina, agad na napansin ang matangkad na anyo ni Bai Ningbing at ang kanyang kahanga-hangang kagandahan. Mahirap hindi mapansin kapag nakatayo sa tabi ko. Anak, halika rito at hayaang tingnan ka ng iyong ina. Hinawakan ng aking ina ang aking braso at sinuri ako ng husto. Matapos makumpirma na wala akong malaking pinsala, lubos siyang nakahinga ng maluwag. Matapos makumpirma na ligtas ako, hindi napigilan ng aking ina na magsimulang magreklamo. Matagal ko nang sinabi sa iyo na umuwi kasama si Shen Yuchu, ngunit hindi ka sumusunod. Kailangan pang puntahan ka ulit ni Yuchu. Malapit na ang huling pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, umuwi ka agad kasama si Yuchu. Ako at ang iyong Tio Shen ay magdadala sa inyo upang tingnan ang isang bahay ng kasal. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, ano ang mali? Bahay ng kasal. Tama, mula pagkabata, araw-araw mong sinasabi na gusto mong pakasalan si Yusu kapag ikaw ay malaki na. May 3 taon na kayong magkasintahan, at ang inyong relasyon ay palaging matatag. Ngayong malapit na kayong magtapos. Nauna nang nagplano kami ng iyong ama na unahin niyong ayusin ang bahay ng kasal. Ang presyo ng bahay ay lalong tumataas. Sandali, nalulunod ako sa malaking pagkabigla. Ano ang ibig mong sabihin? Mula pagkabata ko pa ay sinasabi ko na gusto kong pakasalan si Shen Yuzu. Habang malapit na akong sumagot, biglang may humawak sa braso ko. Lumingon ako. Nakasalubong ko ang malalim na tingin ni Shen Yuchu. Naiintindihan ko, tito, tita, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming susundin ang mga tuntunin. Kay Jiboda, huwag din kayong mag-alala dahil bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Boyfriend niya ako, kaya tungkulin kong alagaan siya.
Nakatayo ako roon, nanigas ang buong katawan ko, hindi mapigilang manginig ang mga pupil ko. Sa isang iglap, bawat salitang sinabi ng magulang ko. Ang dating hindi maipaliwanag na kakaibang pag-ugali ni Shen Yuchu, at ang dati kakaibang kilos ni Bai Ningbing. Lahat ng mga clue ay biglang nagkabit-kabit. Ang katotohanan ay malinaw na lumitaw sa isipan ko. Nakaramdam ako ng biglang sakit sa ulo. Ang mga nawalang alaala ng nakaraan ay dahan-dahang bumabalik sa akin. Naalala ko na lahat. Shen Yuchu. Ang babaeng ito na kinamumuhian ko mula sa kaibuturan ng aking puso ay talagang kasintahan ko sa loob ng 3 taon at childhood sweetheart ko na kilala ko sa loob ng 10 taon. At siya rin ang minahal ko ng lubos. Samantalang si Bai Ningbing, nakakakilala lang siya bilang kaklase. Kung hindi kami magkasama sa iisang dormitoryo ni Shen Yuchu, baka hindi kami magkakilala sa buong buhay ko. Nakatayo ako roon, biglang nanlamig ang aking mga kamay at paa. Hindi ko kailangang tumingin sa salamin, alam kong sobrang maputla ang aking mukha. Ngunit nang lumingon ako kay Bai Ningbing, nakita kong sobrang putla na siya at wala ng kulay ang mukha. Ang malinaw niyang mga mata ay puno ng kalungkutan na mas masakit pa kaysa kawalan ng pag-asa. Jiboda, ano na? Masama ba ang pakiramdam mo? Lumapit si Shen Yuchu sa gilid ko. Sinadya niyang harangan ang tingin ni Bai Ningbing sa akin. Gutom ka ba? Hindi ka pa kumakain? Kayong tito at tita, gutom na rin siguro kayo. Bakit hindi tayo maghanap muna ng kainan malapit dito? Nakatingin ang nanay ko kay Shen Yuchu na puno ng kasiyahan at paghanga. Tama ang sinabi ni Yuchu. Jiboda, ipagpaliban muna natin ang anumang importante. Kumain muna tayo. Umiti ng bahagya si Shen Yuchu. Sumulyap siya kay Bai Ningbing sa gilid. Wala ni katiting na kahulugan sa kanyang mga mata. Salamat sa paghatid mo kay Jiboda. Bai Ningbing, hindi mo na kailangang mag-abala sa pag-aalaga kay Jiboda mula ngayon. Nakita mo namang magkakasama kami ng pamilya. Hindi magiging maganda kung nandito ka pa bilang outsider. Umuwi ka na. Babayaran na lang kita ng milk tea sa ibang araw. Nakatingin lang ako roon at nakita kong walang emosyon na tumingin si Bai Ningbing kay Shen Yuchu bago siya tahimik na umalis. Samantalang si Shen Yuchu, nakangiti siya ng may pagtatagumpay. Dahil nandyan ang tito at tita ko, hindi ako makakagalaw. Sinadya niyang ipakitang masaya sa tabi ko. Tito, tita, kumain tayo sa restaurant na ito. Gusto ni Jiboda ang pagkain dito. Hinawakan ako ng nanay ko at naglakad pasulong. Kahit na ayokong kumain kasama si Shen Yuchu, wala akong nagawa kundi sumunod. Buong kainan, wala akong ganang kumain at nagkunwari lang akong sumasali. Pagkatapos kumain, nagkausap saglit ang magulang ko at sumakay na sila ng tren pauwi. Pareho silang abala sa trabaho kaya hindi sila makatagal dito. Bago umalis, sinabi nila kay Shen Yuchu na alagaan akong mabuti. Nangako si Shen Yuchu ng napakakali. Ngunit pagkaalis ng magulang ko, agad siyang ngumiti sa akin ng may pagyayabang. Sabi ko na sayo, babalik ka rin sa akin sa huli. Tiningnan ko siya ng may pagmamalaki. Totoo ba? Kung hindi dahil sa magulang ko, iisipin mo bang gusto kong makasama ka? Napansin ni Shen Yuchu ang galit sa aking mga mata. Hindi niya napigilang umuso. Jiboda, ano ang ibig mong sabihin? Nabagok ba talaga ang ulo mo? Sinabi ko na sayo ng malinaw, ako ang iyong lehitimong kasintahan. Si Bai Ningbing ay isa lamang impostor. Puno ng sarkasmo ang aking mga salita. Tama ba? Noong nasa kwarto ka ng ospital. Ikaw mismo ang nagsabi na si Bai Ningbing ang kasintahan ko. Hindi ba't ikaw yon? Kinuha ni Shen Yuchu ang buhok niya sa pagkabalisa. Umungol siya sa kawalan ng pag-asa. Mayroon akong gagawin noon, wala akong oras na makasama ka. Sinabi ko lang ng basta-basta. Sino ang mag-aakala na naalala mo ito ng malinaw at nakikipag-away ka pa kay Bai Ningbing ng matagal? Nagkaroon ng malumanay na ekspresyon sa kanyang mga mata. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Kung hindi dahil sa mga nangyari ngayon, hindi ko pa makikita na mayroon siyang ganito kalalim na damdamin para sa iyo. Habang nakatingin sa aking sariling nagkukwento, hindi ko mapigilan na maglabas ng isang mapanuksong tawa. Sinabi ko lang ng basta-basta. Sa tingin ko ay hindi ito kasing simple. Tumingin ako ng malamig kay Shen Yuchu, itinaas ang aking kamay, kinuha ang telepono at binuksan ang video na nasave mula sa email. Habang unti-unting tumatakbo ang video, ang figura ni Shen Yuchu ay unti-unting tumigas hanggang sa matapos ang buong video. Pinilit niyang itaas ang kanyang ulo at pilit na ngumiti. Mahal, sino ang nagpadala sa iyo ng video na ito? Huwag kang maniniwala. Sinabi ko lang iyon ng basta-basta noong lasing ako. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa kanya ng mahinahon. Alam mo, Shen Yuchu, nang makuha ko ang video na ito, agad akong nagmamadaling pumunta para tanungin ka ng personal. Sino ang mag-akala na naaksidente ako sa daan? Magkakilala tayo ng 10 taon na. Mula pagkabata, gusto na kita. Palagi akong dumidikit sa'yo. Nang maglakas loob kang umamin sa akin, lubos akong nasasabik na pumasok sa parehong unibersidad at magkasama magpakailanman. Bahagyang umiti ako. Sa huli, masyado akong tanga, masyado akong inosente.
Masyado akong nagtitiwala sa iyo ng walang kondisyon at masyado kong pinahahalagahan ang tinatawag nating relasyon. Hindi ko kailanman naisip na sa puso mo, ang pagmamahal ko sa iyo ay naging pasanin na nagpapabigat sa iyo. Hindi ganoon. Ang pagkabalisa at pagkadismaya sa mukha ni Shen Yuchu ay nawala ng sabay-sabay. Nagmamadali siyang nagsalita at nagtanong, si Boda, naaalala mo na, di ba? Naaalala mo ang bawat detalye ng ating nakaraan. Totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi mo na ba naalala? Nang mag-confess ako sa iyo noong 17 taong gulang ako, malinaw kong ipinangako na mamahalin kita ng buong puso sa buong buhay ko. Isang bahid ng kalungkutan ang lumitaw sa aking mga mata. Siyempre naaalala ko si Shen Yuchu noong 17 taong gulang. Ang walang pagtatagong pagmamahal sa kanyang mga mata. Noong tinanggap ko na maging magkasintahan kami, ang kasiyahan sa kanyang mukha ay halos bumuhos. Dali-dali siyang yumakap sa akin. Totoo ang pagmamahal noong kabataan natin. Ngunit ang mga sinabi mo sa iyo noong araw na yon ay ang pinakatotoo mong iniisip ngayon. Dahan-dahan akong umiling. Wala nang silbi ang pagsasabi nito ngayon. Shen Yuchu, sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ito, maniniwala pa rin ako sa iyo? Sa daan papunta sa iyo, nakapagdesisyon na ako sa aking puso. Nagplano akong palayain ka na. Bigyan ka ng kalayaang gusto mo. Shen Yuchu, ang kagalakan na nararamdaman mo sa iyong puso ay nawala na. Hindi na ito magkakaroon. Maghihiwalay na tayo ng mapayapa. Lumiko ako. Ayokong makipagtalo pa sa kanya. Sa puso ko ngayon, ibang tao ang laman. Nataranta si Shen Yuchu. Mabilis niyang hinawakan ang braso ko, huwag kang umalis. Jiboda, hindi mo pwedeng basta na lang ako saktan ng ganito. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Malapit na tayong bibili ng bahay at magaganap ang engagement. Ang mga magulang mo ay ako lang ang kinikilalang manugang, at ang mga magulang ko ay itinuring ka na rin bilang anak. Hindi natin mapaghihiwalay ang ating mga sarili. Alam kong nagkamali ako. Hindi ka talaga pamilya ko. Nagdilim lang ang isip ko. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay, tumingin sa kanya na walang emosyon, walang bahid ng damdamin sa aking mga mata. Ipaliwanag ko sa aking mga magulang. Shen Yuchu, tapos na tayo dito. Muli akong tumalikod at naglakad papalayo, hindi na pinansin ang anumang tawag ni Shen Yuchu sa likuran ko. Tinawagan ko si Bai Ningbin, ngunit hindi nasagot. Subukan ko ulit mamaya. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na itong ginawa. Hindi pa rin nasasagot ang tawag ni Bai Ningbin. Nakaupo ako mag-isa sa kama, nakatingin sa screen ng cellphone ko. Ang mga alaala ng halos kalahating buwan na kasama ko si Bai Ningbin ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Nagugulo ang aking damdamin. Kung sasabihin kong nahulog na ako kay Bai Ningbin sa loob ng panahong ito, masyado naman itong katawa-tawa. Ang mga alaala ng pagiging magkasama namin ay masyadong malalim. Ang yakap namin sa ospital, ang paglapit niya sa akin para halikan ako. At ang pagtingin ni Bai Ningbin sa akin na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi ko mapagkunwari na hindi ko ito napapansin. Sinubukan kong alalahanin kung nagkasama na ba kami noon, ngunit hindi maganda ang aking memorya. Hindi ko na maalala kung ano ang kinain ko kahapon, kaya paano ko pa maalala ang mga alaala namin ni Bai Ningbin. Ngunit ang tingin ni Bai Ningbin sa akin noong naghiwalay kami ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Nagdulot din ito ng kalungkutan sa aking puso. Bai Ningbin, saan ka na? Bumaliktad ako sa kama. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Habang nagpapabalik-balik ako sa kama, hindi mapakali. Kumatok ng mahina ang aking kasama sa kwarto sa tabi ng kama ko. Jiboda, tumingin siya sa akin. May bahid ng pag-aalangan sa kanyang mukha. Gusto mo bang tingnan ito? Itinaas niya ang cellphone sa kanyang kamay. Ang screen ay nagpapakita ng isang trending post sa forum ng paaralan. Diyos ko, ito ba si Xi Jibei mula sa computer science? Nalasing na ba siya? Ang post ay nagsasabing si Bai Ningbin ay nag-isa sa tabi ng artipisyal na lawa ng paaralan. May ilang bote ng alak na nakakalat sa tabi niya. Ang medyo malabong larawan ay nagpapakita sa kanya na nakatungo ang buhok. Nakaupo siya sa tabi ng lawa, nakatingin sa refleksyon ng buwan sa tubig. Diyos ko, dapat sabihin na napakaganda ni Bai Ningbin kahit nalalasing. Isang eksena ng kagandahan sa pagkalasing. Hindi naman pwede, nag-enjoy pa kayo sa panonood. Hindi ba dapat mayroon na lumapit para tingnan siya? Baka malunod siya sa lawa. Ang advisor ay nag-aalala sa chat group. Makikita na nag-aalala rin ang advisor. Walang problema, tinanong na ng nag-post ang Xuiji, at malinaw pa naman ang kanyang pag-isip. Magsasalita siya tungkol sa kaligtasan, kaya huwag mag-alala. Dahan-dahan akong nag-scroll pababa sa post, isang bagong komento ang nakakuha ng aking pansin. Mukhang ako lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit nalulungkot si Bai Ningbin. Sabihin mo na, handa na akong makinig. Siyempre, ito ay dahil sa isang lalaki mula sa computer science department na kasabayan natin. Naglalaro sa dalawang panig. Mayroon na siyang childhood girlfriend, pero hindi pa siya kontento at nanunukso pa siya ng babae mula sa ating paaralan.
Naku, ang mga nakatatanda sa aming departamento ang personal na nagsabi nito sa amin. Nakikita kong nagiging negatibo ang mga komento at nagsisimula ng manghula at manira. Ibinalik ko ang cellphone ko sa aking roommate. Baining Bing, huwag mong dibdibin. Lahat kami ay nasa panig mo. Nagsipasulyapan ang aking mga ka-roommate para kumustahin ka. Hihiwalayan mo si Shen Liuchu. Tiyak na may sarili kang dahilan. Mahinang pinisil ni Baining Bing ang aking kamay at nakaramdam ako ng init sa aking puso. Salamat sa inyo. Pupunta na ako ngayon para hanapin si Baining Bing. Pakiusap, tulungan niyo akong harapin ang ibang mga tao mamaya. Agad akong bumaba ng kama at tumakbo patungo sa lugar kung nasaan siya sa larawan sa post nang makarating ako sa kung saan siya. Nakaupo pa rin si Baining Bing sa kanyang kinaupuan, tanging hindi na siya umiinom. Baining Bing. Tinawag ko siya. Dahan-dahang itinaas ni Baining Bing ang kanyang mukha. Baining Bing. Tinignan niya ako, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay tila nanlalabo. Ikaw ba yan? Bakit ka umiinom ng ganyan karaming alak? Lumapit ako at umupo sa tabi niya, inilayo ang mga bote ng alak na hindi pa ubos. Huwag ka nang uminom. Mahinang tumango si Baining Bing pagkatapos ay umiling. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nanlalabo. Ang kanyang pagsasalita ay mas mabagal kaysa karaniwan. Kung hindi ako inom, talagang nahihirapan ako. Hindi ko napigilang magtanong. Bakit ka nahihirapan? Ibinaling ni Baining Bing ang kanyang tingin pababa at hinawakan ang aking kamay. Dahan-dahan itong inilagay sa kanyang dibdib. Dito sumasakit. Kapag naibalik na ang iyong alaala, huwag mo na akong gaganyanin. Parang tinutusok ng maliliit na tinik ang puso ko, ang sakit ay hindi ko na kayang tiisin. Nakaramdam ako ng pagkaawa sa aking sarili. Sino ang nagsabi na hindi kita gusto? Dahil sa pagiging mas matagal, si Baining Bing ay mas maraming sinabi kaysa karaniwan. Dahil sa puso mo, palaging si Shen Liuchu ang gusto mo. Mula noong unang pagpasok natin noong unang taon, palihim akong nagkagusto sa'yo. Ngunit ang iyong mga mata ay palaging para kay Shen Liuchu. Hindi mo man lang ako napapansin. Ang pagkakataong ito na makasama ka ay pilit kong hiniram. Kapag naibalik mo na ang lahat ng iyong alaala, tiyak na hindi mo ako magugustuhan. Mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay unti-unting naging mahina. Kasabay nito, ang mga piraso ng alaala ni Chen Feng sa aking isipan ay unti-unting lumitaw. Nagmumukha rin akong nakakaalala ng mga bakas ng pagmamahal noon. Noong unang araw ng pasukan, ang babaeng may mahinahong aura, na napakaganda, na may malambing na tinig, ay lumapit sa akin noong unang klase upang magtanong kung gusto kong mag-organisa ng isang pagtatanghal. Sabi ko, gusto kong sumama sa aking kasintahan. Pagkatapos, sa mga pagtitipon ng klase, mga salusalo kasama ang mga kaibigan ni Shen Liuchu, at sa bawat profesional na klase. Palaging naroon si Baining Bing. Ngunit dahil palagi si Shen Liuchu sa aking tabi, hindi ko siya napansin. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa akin. Kung hindi dahil sa video na iyon, masisira ang mapayapang relasyon namin ni Shen Liuchu. At dahil sa isang aksidenteng pagkakagulo, si Baining Bing ang naging pansamantalang kasintahan ko. Marahil ay itatago niya ang malalim na pagmamahal na ito sa kanyang puso magpakailanman. Namilog ang aking mga mata. Baining Bing, tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Shen Liuchu. Alam ko na ang mga sinabi niya sa liye, at hindi ko masiguro kung handa akong magsimula ng bagong relasyon sa madaling panahon. Pero naibalik ko na ang lahat ng lakas ko. Hindi naman kita kinainisan, pwede mo ba akong bigyan ng konting oras? Pagkatapos kong sabihin yon, napansin ko na nakatingin sa akin si Baining Bing. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng buwan sa buwan. Mayroon ding bahid ng pag-asa na sumisibol. Pagkalipas ng isang taon, Baining Bing, dito. Halika na, mabilis. Nakatayo ako sa hagdan at tinatawag si Baining Bing na hindi kalayuan. Konting tiis pa, malapit na. 3 buwan pagkatapos ng graduation, nakahanap ako ng trabaho sa Huicheng. Kaming dalawa lang ang nakakaalam na nasa yugto pa kami ng pag-aayos at pagbabago, kahit hindi pa formal na nakaplano ang aming relasyon. Ang paraan ng aming pakikitungo ay walang pinagkaiba sa tunay na magkasintahan. Ang mga nakakasakit na post sa school forum, lahat ay dinalit ko. Nag-post din ako sa WeChat Moments tungkol sa paghihiwalay ko kay Shen Liuchu. Noong una, nang sabihin ni Shen Liuchu ang mga bagay sa iye, marami na ang nakarinig. Ang tunay na dahilan ng aming paghihiwalay ay mabilis na nahulaan ng lahat. Nang maglaon ay ilang beses din akong nilapitan ni Shen Liuchu, pero sinadya ko siyang iniiwasan. Pagkatapos ay narinig ko na tuluyan na siyang nag-away sa kapatid ng departamento. Pero ang mga nakaraan na ito ay wala nang kinalaman sa akin. Dahil sa pagdadalawang isip ko noon, una akong lumipat mag-isa sa apartment malapit sa kumpanya. Hindi nagtagal. Sa huli, hindi ko matanggihan ang pakiusap ni Baining Bing, kaya pumayag akong makitira sa kanya. Kailangan ko ulit magligpit ng gamit at lumipat.
Hindi gaanong nagsalita si Bai Ningbing, ngunit ang kasiyahan na hindi maitago sa kanyang mga mata ay nagbunyag na ng kanyang tunay na nararamdaman. Maraming kailangang gawin ngayon. Pagdating ng alas 5 ng hapon, kailangan naming sunduin ang aking mga magulang sa airport. Hawak-hawak ang dalawang bagahe, nagpaplano ako ng susunod na mga hakbang kasama si Bai Ningbing. Balik muna tayo sa tirahan para magligpit ng gamit, pagkatapos ay pupunta na tayo sa airport. O tama, kailangan kong magayos. Ito ang unang beses na makikilala ko ang iyong mga magulang bilang iyong hinaharap na manugang. Hindi ako pwedeng magkamali. Bahagyang yumuko si Bai Ningbing. Dahan-dahang tumayo sa dulo ng kanyang mga paa, tumayo sa dulo ng aking mga paa. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan ka nila.